Tuloy na po natin yung serye natin. Sa mga nakakapanood po ng ating serye, ay pwede po nyong i-like at saka i-share yung ating ginagawang sharing ito. Ano po? Pwede nyo pong i-follow yung ating Facebook account at saka yung YouTube. Meron po tayong YouTube account na doon po natin nilalagay yung lahat nating preaching. Kung gusto nyong balikan, pwede po kayong bumalik doon. Kung gusto nyong nimi-nimiin ang ating pangangaral na ito, ay pwede po kayong bumalik sa YouTube. Meron po tayong account dyan. Yung Jesus Our Abundant Life Church. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Ready na ba kayo dyan? Yung pong ating series sa nalalapit natin pagtatapos ng ating serye. Natatapos yung mga serye. Wala namang serye na hindi natatapos. Yung fit. Ano po yung fit? Faultless, ideal, triumphant. Sa harapan ng Diyos, regardless kung ano man ang iyong kalalagayan, once na tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay naging fit. Wala ka nang hahabulin, wala ka nang hahanapin, ikaw ay laging faultless, ikaw ay laging ideal kasi ikaw ay pinaninirahan niya at hindi na siya lalaya sa iyo, hindi ka na niya iiwanan, hindi ka na niya pababayaan, at ikaw ay laging triumphant. May mga pagsubok ang buhay, may mga problema ang buhay, pero lagi nating tatandaan tayo ay laging triumphant. Bakit? Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. At dahil kasama natin si Kristo. Last week po, tinalakay ni Pastor Anthony. Anong title last week? Uy, may nakaalala. Knowing God is good. Na ang Diyos ay hindi nagpapaulan ng masasamang bagay sa mga tao. Unlike nung sinasabi ng iba na pasan-pasan niya ang daigdig, salamat sa mga karamdaman na buhat sa iyo. Salamat sa mga pagsubok na buhat sa iyo. Salamat at talagang ako'y halos papatay na. Salamat, Lord. Hindi tinalakay po ni Pastor na ang Diyos ay laging mabuti. Na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mga bagay na masama at pangit sa isang Kristiyano. Okay? Kristiyano ka na ba? Walang gagawin sa iyong masama at walang balak na masama sa iyo ang Panginoon. Hindi siya yung nagpapadala ng anumang mga pangit na bagay sa iyo. Instead, ang mga ipinapangaral po namin dito ay yung desire niya na makipagbati ang tao sa Diyos. Hindi ang Diyos sa tao sapagkat ang Diyos ay laging bukas sa pakikipagbati. Ang nais ng Diyos ay makipagbati ang tao sa Diyos. Isipin mo naman yun. Hindi naman ang nagkamali ay Diyos, pero siya ang nakikipagbati. At kung ikaw ay nakikipagbati sa isang tao, gagawan mo ba siya ng masama? Hindi na. Ikaw nga ang nakikipagbati Kaya ganyan ang Diyos, hindi ka gagawa ng masama kasi gusto pa nga niya ay maging kabati ang mga tao. 2 Korinto 5, 18, 19, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Ibig sabihin yung pagiging bagong nilalang mo, yung bago ka sa harapan niya, sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga, ano ka na? Kaibigan ka ng Diyos at hindi nakaaway. Kaya hindi ka gagawa ng masama ng Diyos dahil hindi ka kaaway. Kaibigan ka. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan. Anong ginawa niya? Nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Masaya ka ba, kapatid, na nilimot na ng Diyos ang iyong mga kasalanan? Hindi lamang yung kahapon mong kasalanan, hindi lamang yung ngayon mong kasalanan, yung posible mo pang magawang kasalanan, nilimot na rin niya Kaya ba ng Diyos na lumimot doon sa gagawin mong kasalanan? Yes kaya mo Ang tao, hindi kaya. Kahit nga yung year 1972, alala pa ng asawa mo o ng magulang mo yung ginawa mo, tigas lang ulo mo. Kung sumunod ka lang sa payo ko, nakagraduate ka sana sa pag-aaral mo. Inuukil-kil pa. Parang yung mga archaeologists daw, dapat mga babae Kasi magagaling silang umukil-kil ng mga history. Okay? Ang problema sa kasalanan ay tinapatan at hinigitan ng biyaya ng Diyos. Naniniwala ho ba kayo doon?
Ang problema sa kasalanan ng tao ng buong sanlibutan, tinapatan at hinigitan pa ng biyaya ng Diyos. Sabi sa Romans 5:20, doon sa isang salin, when sin increase, grace superabounds. Doon sa ikalawang salin, sa God's Word translation, but where sin increase, God's kindness increased even more. May kasalanan sa sanlibutan, talamak ang kasalanan sa sanlibutan, pero alam niyo ang ginawa ng Diyos? God's kindness increased even more. Nilampasan, sinakop, yung kasalanan ng sanlibutan, lahat ng kasalanan ng sanlibutan, kinover ng biyaya ng ating Diyos. Kasama ba ang kasalanan mo doon? Kung ikukumpara ka sa napakaraming tao ngayon sa sanlibutan, cover na cover ang iyong kasalanan. Nag-iisa ka lang sabi doon, buong sanlibutan, pinaapaw ng Diyos ang kanyang biyaya. Biruin mo yun, God's kindness. Kaya nga, noong mamit ni Jesus yung isang mangangalunyang babae, pinaapaw, marami bang kasalanan yung babae? Yung adulterous woman? Oo, marami siyang kasalanan. Siya nga huling-huli sa akto na nangangalunya. Kung tutuusin, ang bayad ng kasalanan niya ay kamatayan. Pero dahil nga si Jesus ay naparito sa mundong ito, umapaw ang biyaya ng Diyos. Pinaapaw ng Diyos ang biyaya doon sa babae. Na sa halip na siya i-condemn ng kautusan, ano ipinaranas niya sa babae? Biyaya. Sabi niya, hindi kita i-condemn. Hindi kita i-condemn. Ipararanas ko sa iyo ang kabutihan ko. Ang kabutihan ho ba ang pagpapatawad sa kasalanan? Yes. Ipinaranas sa babae yung nag-uumapaw na biyaya ng kapatawaran at nang maranasan ito ng babae, siya ay nagbago ng buhay. Sabi, humayo ka na at huwag ka nang magkasala pang muli. Tanging biyaya lamang ng Diyos ang pwedeng makapagbago sa tao. Amen? Tanging yung nadama natin biyaya galing sa Panginoon ang pwedeng makapagbago sa Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay the God of all comfort. Kung ano yung bumabagabag sa iyo, yung Diyos natin i-comfort ka. The God of all comfort. Meron ka bang problema? Meron ka bang kabagabagan? Meron ka bagang suliranin? Ang Diyos ang magko-comfort sa iyo. Kahit nga nung nabubuhay pa si Kristo si Kristo naririto pa. Pero nangangako na agad na siya na pag alis niya, ipapadala pa niya yung comforter. Yung Holy Spirit para makakasama niyo habang kayo nabubuhay dito sa mundong ito. Kaya, ang Diyos, ang the God of all comfort. Basahin po natin sa ikalawang Korinto, chapter 1, verse 3 and 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Siya yung Father of compassion and the God of all comfort. Sabi doon, anong ginagawa niya? Who comfort us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Sino sa inyo ang gustong komportable? Bay, nag-iisa yata lamang si pastor na kung gustong komportable. Marami na. Yan ba ang pagkakaupo nyo dyan ay kayo'y komportable? Komportable na kayo dyan kasi linggo-linggo na dyan kayo Ibig sabihin, pag binago namin yan, kahit anong panawagan namin, dito kayo sa una, pag kayo nauna, hindi kayo alis dyan. Bakit? Komportable kayo dyan Siguro, hindi kayo nahahaginan dyan. Siguro, ayaw nyo ng malamig, gusto nyo yung maligamgam. Komportable kayo dyan. Lahat tayo gustong makatanggap na gustong maging komportable. Tama? Pero, ang nakakatuwa, ang Diyos ay Diyos na nagbibigay ng nagnanais na ikaw ay maging komportable. Alam nyo, pinaka mahirap na bagay na ginawa ng Panginoong Jesus, kapalit ng pagiging komportable natin, yung mapapunta siya sa krus.
Hindi siya komportable doon. Pero siya ay nagpunta sa krus para tayo maging komportable. Siya ay nagpunta sa krus para ikaw ay maging komportable na hindi ka napupunta ng impyerno. Sino naman tao dito ang komportable kapag nasa mainit na lugar? Di ba wala? Gusto natin lahat tayo ay komportable. Buti na lamang. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lamang. Ang ating Diyos ay Diyos na nagbibigay ng comfort. Eh kung hindi, ay wala. Hindi tayo magiging komportable. Alam nyo, ang isa sa pinamagaling magbigay ng comfort, yung mga magulang natin. Pag ikaw ay umiiyak nung bata ka, gagawin niya kahit puyat. Babangon yan para maging komportable ka. Tama? Kahit nagtatrabaho man siya, kahit siya ay may sakit, basta umiyak ang bata, tiyak hahaplusin ka niyan, bubuhatin ka niyan kung umiiyak at gagawin kang komportable. Kung ang ating mga magulang ay ginagawa tayong comfortable, o ginagawa tayong komportable, how much more ang Diyos? So lahat ng karakter na yan ay buhat sa ating Diyos. Amen? Gusto tayo ng Diyos na maging komportable. Komportable ka ba? Alam nyo, mga magulang natin, kahit hindi dentist, yung mga bata, pag sumakit ang ipin, nagiging dentist. Sila yung kauna-unahang dentist na nakabunot ng ngipin ng mga bata. Tama ba? Pero marami na tayong dentista dito. Pwede na kayo magpabunot doon sa ating mga dentista. Naalala ko, sabi sa akin ng inay ko, matulog ka. Paggising mo, magaling ka na. Ang ginawa pala ng nanay ko habang natutulog ako, tinalian ng sako. Yung strand ng sako. Kasi naman, doon po sa aming lugar sa amin, mayroong nilalagyan ng taad. I don't know kung alam niyo yung taad. Ito yung may iksing tubo na itinatanim. Tinalagay muna ito sa sako, tapos ibinababad sa tubig. Kasi yung pong area namin, almost 50% ng land namin puro tubuhan. Kung nakapunta na po kayo sa Padre Garcia, puro tubo po yun, ang haba. Kaya siyempre, ang ipin namin nung una, ubos. Kasi lagi kaming nananalbos ng tubo. Pag wala kaming chichiriya, tubo. Isipin nyo, papangusin namin yung tubo, tatalupan namin yung tubo sa pamamagitan ng aming ipin. At yan ang galing ng ipin. Tapos yun ang aming, hindi naman kami noon nagtututbrush. Kasi sabi sa amin ng nanay namin, yung bagaso niyan, yan ang ikiskis ninyo. At yan ay panlinis na rin. Nagkamali ako sa lahat ng kanilang sinabi. Naubos ang ngipin ko. Sabi naman ng inay, noong una naman, wala namang Colgate. Pag bumili ka ng Colgate, pabili akong Colgate, Pepsodent. Nagkaintindihan din, kasi akala nila yung Colgate, toothpaste. Pinakasikat kasi nung panahon namin, ito trivia. Pag sinabi mong Colgate, toothpaste. Kaya pag tinanong mo, pabili ho ng Colgate. Anong Colgate? Pepsodent. Naabot ba niyo yung Pepsodent? Si Orly Mercado pa ang ang pinaka-endorser, So, naubos ang ipin ko. Pero alam nyo, nakapagtataka din naman na paggising mo nga sa pagkatulog mo, tanggal ang ipin mo. Kasi binigyan ka ng comfort ng iyong magulang. Nung una naman sa totoo lang, inabot ko ang mga doktor pumupunta pa sa bahay. Doctor on call. Ang mga doktor nung una, sila ang pumupunta sa bahay. Hindi pinupuntahan. Kasi nga, may sakit ka na, ikaw pang pupunta. Ngayon, bago ka makapagpa-check up, ang habang panahon. Pipila ka pa, may sakit ka na nga, pipila ka pa. Kaya hindi komportable. Pero si Jesus Christ, komportable ang binibigay. May sakit ka, bibigyan ka niya ng kagalingan. Amen. Hindi ka na kailangan pumunta pa sa doktor. Siya ang pumunta sa mga may sakit. Napansin ninyo? Kakaiba ang nagiging pattern ng sanlibutan at kakaiba ang pagbibigay ng comfort ng ating Panginoon. Kakaiba. Nakapagtataka. Nakaaliw at saka nakakamangha. Sabi doon, kaya lamang, kapag ikaw naman ay na-comfort na, sabi sa verse 4, sa Tagalog, may Tagalog ho yan Anong purpose niya? Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian.
May kapighatian ka ba, kapatid? Ikaw ba'y may nararamdaman? Ikaw ba ay may problema? Ikaw ba ay may dinadalang parang napakabigat? Ay halos lahat naman ng tao ay meron nito. Tama? Nagkakameron ka ba ng problema? Sabi doon, inaalin niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan din naman ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay ano daw? Ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. So hindi lamang isang beses na ikay tutulungan ng Diyos, may purpose din pala ang pagtulong sa iyo ng Diyos. Hindi yung ikaw lamang lagi ang parang nangangailangan ng kaaliwan. Kailangan mo ring makatulong sa iba na mga nahahapis. Nahahapis ka ba? Nahahapis ba ang katabi mo? Nahahapis ba ang asawa mo? Ang pastor kaya nahahapis din? Nahahapis ho tayong lahat Kailangan natin ng may makakatulong na, oy, pastor, kape-kape muna tayo pag may time ka. May kahapisan din ng mga pastor, may kahapisan din ng asawa mo, may kahapisan din ng iyong katabi. Inaaliw tayo ng Diyos para tayo naman ay tumanggap din sa iba ng tulong sa mga nahahapis. Amen. Kaya tayo ay nagtutulungan sa ating mga kapighatian. Tama ho ba yon? Hindi lamang kami tumatayo dito, may masakit sa amin. Tama ba? Kami tumatayo dito, may nararamdaman din kami. Baka kami namatayan. Baka kami ay mayroong kamag-anak na may sakit. Pero tumatayo kami dito dahil naniniwala kami na kami ay nakakaranas din kami ng kaaliwan sa aming mga kapighatian dahil sa inyo. Amen? May kapighatian ka ba ngayon? O di ilalapit mo sa Panginoon para pag ikay lumakas, ikaw naman na magbibigay nito sa iba. Hindi po natatapos sa pagtanggap. Tayo po ay pinagdadaluyan ng biyaya at karakter ng ating Panginoong Hesus. Sa pangangaral ba natin, lagi nating tinatakot ang mga tao o sinasabi natin ang pagmamahal niya sa mga tao? Pag-ibig ba ng Diyos ang dala natin o hatol ng Diyos? O pag hindi ka tumanggap sa ating Panginoon, yari ka. Sino namang hindi tatanggap sa Panginoon kung ang pinangangaral mo'y pananakot? Minsan ganyan, may gospel na ganyan, tatakutin mo. Gusto ho ba niyong makatulad dito sa namatay na ito na hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo? Alam ko ho na siya sa impyerno pupunta. Kasi hindi niya tinanggap. Gusto ho ba niyong sa impyerno pumunta? Sino naman sasabihin naman ng tao, ayaw ko, tayo ho tumanggap sa ating Panginoon. Hindi ho ganun ang pangangaral ng mabuting balita. Ang sinasabi natin ay ang kabutihan kung paano tayo'y makasalanan, tayo ay inibig ng Diyos. Hindi naman kasi nagpipilit ang Diyos sa isang tao Hindi naman niya pwedeng pilitin ang sarili niya na tanggapin mo siya kung ayaw mo naman. Isa sa napakagandang ugali ng ating Panginoon, hindi siya nagpipilit. Ang dami kaya nung siya nangangaral ay tinataboy pa siya. Ang dami kaya nung siya nangangaral nung panahon siya'y buhay hindi siya tinatanggap kahit sa kanyang sariling bayan. Hindi naman niya pinilit. Kaya hindi namimilit ang Panginoon. Hindi siya nananakot kung ikaw ay pupunta ng impyerno o hindi. At hindi rin nagpapadala ang Diyos para mapansin mo siya. Hindi nagpapadala ang Diyos ng mga kalamidad. Uy, nagpaparamdam ang Panginoon. Uy, lumindol sa Mindanao, nagpaparamdam ang Panginoon. Galing yan sa Lord. Hindi ho ganun ang Panginoon Ang sinasabi lang natin sa mga tao ay kung papaano siya nagmamahal at kung papaano gusto niyang makipagrelasyon sa mga tao. Kasi yun ang gusto niya. Huwag na po nating dagdagan ang mundo ng mga kabagabagan. Huwag na po nating punuin ang mundo ng iba pang mga takot. Kasi ang mundo ay punong-puno na ng takot at pangamba. Kaya may gera sa Israel at saka sa ibang panig ng mundo. Malapit na matapos ang sandaigdigan. Tapos ipapangaral mo, magbalik loob kayo sa Panginoon. Kailangan ninyong, para hindi kayo makaranas ng ganitong mga pagsubok, ng ganitong mga trahedya, ng ganitong mga paglindol, sipin nyo
Sa Mindanao pala may namatay din doon sa lindol na yon. Na ang pinagbibintangan ay nagpaparamdam daw ang Panginoon at kailangan ng tumanggap sa Panginoon. Hindi ho ang Diyos na nagpapadala ng sakuna. Hindi ho siya nagpapapansin para ikaw ay magbalik loob sa Kanya. Hindi. Tinalakay nga ni Pastor na ang kabutihan ng Diyos ang magbabalik loob sa Kanya. God's kindness will always lead people to repentance. Nasa halip ng kasamaan ng tao ay kabutihan pa rin ang ipinapalit ng ating Panginoon. Sa mundo ay marami ng takot at pangamba. Tama ba? Yung takot mo sa iba't, takot mamatay, takot. Ang mga pangamba natin, hindi mo na mabibilang. Sabi nga doon kaya nga sabi sa Bible, sabi doon, fear not, 365 ang binanggit doon Para araw-araw, hindi ka matakot. Idadagdagan mo pa ng pangamba, ano bang, may pera ba ako bukas? Saan ba mag-aaral ang mga anak ko? Ang daming pangamba, ano bang isusuot ko? Ano bang pang-ulam ko mamaya? Di ba ganun yung mga iniisip ng mga pagano? Ano bang may idudulot sa akin ng araw ng bukas? Pinangangambahan kahit yung araw ng bukas. Ang dami. Hindi na ho tayo nagdadagdag ng mga yan. Kasi yung cross at saka yung pagkabuhay na muli ni Kristo, ang ibinibigay niya ay kapatawaran at bagong buhay. Amen? Because of the cross and resurrection, the offer of forgiveness and new life is on the table. Kaya kung saan ka man mapapunta, kung saan ka man magtungo, ang daladala mo ay ito. Yung cross and resurrection. At ang ino-offer niyan ay forgiveness and new life. Kahit saan ka pumunta, nag-aanyaya ka ng pagsasaluhan patungkol kay Kristo na nagbibigay siya ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan at nagbibigay siya ng bagong buhay. Ang tanong, ino-offer ho ba natin niya sa bawat pag-upo natin sa hapagkainan o saan man ikaw umuupo? Maganda rin naman sa pagtatapos ng serye natin ito ay inia-apply natin na hindi lamang tayo ang kayang patawarin ng Diyos, pati yung ating kapitbahay, pati yung ating mga mahal sa buhay, pati yung ating mga kaibigan ay nangangailangan din ng kapatawaran at bagong buhay buhat sa Panginoon. Iniaalay ho ba natin ang isang pagkaing hindi mauubos na pag nakain ng isang tao ay kailanman ay hindi na magugutom at hindi na mauuhaw? Si Kristo lamang po yan. At yan po'y libre nating pwedeng ibigay kahit kanino. May ngipin o wala, kayang nguyain yan. Amen? At pag natikman nila yan, garantisado, magiging komportable ang buhay niya. Kasi may gumagawa sa kanilang buhay. Kahirap din naman ho na meron kang suliranin, meron kang pagsubok, walang nagko-comfort sa iyo. Amen? Pero meron tayong Diyos na nagbibigay ng kaaliwan. Yan ho ang mensahe na nais nating iparating sa mga tao. Kasi malapit nang matapos itong seryeng ito. Pero nagsimula tayo ng June. Hanggang ngayon, ilang buwan na yan? June, July, August, September, October. 6 na buwan na puro serye tayo ng fit. Ay pag hindi pa tayo naging fit niyan, ay talagang fit na fit. Fit na ho pa kayo? Amen. Alam niyo. Kasi napakahaba rin naman ang panahon na tinaniman tayo ng mga maling pagkaunawa patungkol sa ating Diyos. Mahaba rin naman panahon na inaralan tayo ng iba't ibang aral, nabasa natin sa internet, nabasa natin sa libro, kung gaano tayo nagkukumahog pang lumapit sa Diyos. Pero yung pala ikaw ay tinitirhan na ng Diyos. Napakahirap kayang bunutin ng mga pundasyon na yan sapagkat yan ay mahabang panahon na natanim na akala mo'y totoo na dahil araw-araw mong pinaniniwalaan. Pag matagal mong pinaniniwalaan, akala mo totoo na. Kaya nung nabungkal yan, abay, tuwan-tuwa ka naman dahil ikaw ay naging fit sa harapan ng Panginoon at ang mabisang sandigan o batayan ng ating paniniwala ay salita ng Diyos. Hindi ho ito mekos-mekos lang. Hindi ito hocus-pocus lang na, ay ito inimbento lang, wala namang batayan sa Biblia. Nakita ninyo na ang ating bawat sinasabi ay may pundasyon ng salita ng Diyos. Kaya,
pinakamatibay po itong ating pangangaral sapagkat ito ay base sa salita ng Diyos. Hindi yung nasabi, naku, mamalasin ka na naman. Ay, bakit ho? Ay, basta sumunod ka na lamang. Huwag ka magsusuot ng kulay pula pag pupunta ka sa patay. Bakit ho? Wala naman makapagsabi. Bakit nga ba walang magsuot ng kulay pula pag may patay? Sige nga, pwede ba sagutin ninyo ako? Parang nagsasaya. Maglalamay nga kami, paano magsasaya? Ang daming mga dahilan, pero kung yan ay nabunot na, nawasak na dahil sa tamang pananampalataya natin kay Kristo, ay di ikaw ay komportable na ngayon na lumalakad. Komportable kang naniniwala sa isang bagay na totoo. Sa nalalapit po natin pagtatapos ng ating serye, hindi sapat ang may natutunan lang tayo, maganda din naman na maisapamuhay natin ang ating mga napag-aralan. Tama ho ba? Hindi lamang nakatanggap ka, kailangan mo ring magbigay para sa iba. Sabi sa 2 Korinto 3:6, He has made us competent as minister of a new covenant. Ano daw ginawa sa iyo? Ginawa kang competent. Hindi, may kumpiyensa ka doon sa pangangaral mo ng bagong tipan. Hindi sa pamamagitan ng letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Kaya lumipat na ho tayo sa bagong tipan. Ang pinangangaral po natin ay ang bagong tipan. Ang pagkamatay ni Kristo at muling pagkabuhay doon sa krus at ang pagkabuhay niyang muli. So wala ho tayong ibang pinangangaral kundi ang ginawa niya sa bagong tipan. Yes, yung Old Testament ay shadow patungkol sa darating na Mesyas, pero yung reality ay si Kristo. Kaya ngayon na ikaw ay naliwanagan na, ikaw ay nakatanggap na ng mga pagpapalang ito, may tanong ako sa inyo, wala na ba talagang Christian karma? Wala na bang Christian karma? Ano yung ibig sabihin ng Christian karma? Na sa bawat pagkakasala mo, uulanin ka ng kamalasan. Uulanin ka ng karamdaman. Padadalhan ka ng ulan na may yelo para bukol-bukol ang ulo mo. Wala na bang pagkahiwalay sa Diyos? Wala na bang hatol sa isang Kristiyano? Di ba yung ganyan? Uy, may kwento ko sa inyo. May nangaral, hindi nagbigay ng kanyang 10% na ikapo. Alam niyo nangyari? Nagkasakit. Anong sabi ng pastor? Alam mo kapatid, bunga yan. Sumpa yan, buhat sa Diyos. Kinote niya yung Malakay 3:10, nasa Old Covenant. Ninanakawan mo kasi ang Diyos. Tanong, nasaan ka na ba kapatid? Nasa luma o nasa bago? Nasa lumang tipan ka ba o nasa bagong tipan? Bago. Israelita ka ba o hintil? O hintil ka pala hindi ka Hudiyo. Hindi ka Hudyo, hindi para sa iyo yan. Kasi yung mga Libita, talagang ibinibigay yan, walang trabaho yung mga Libita para may makain sila. Hindi ka naman Libita. Pero hindi ho ibig sabihin na hindi na tayo nagbibigay ng 10 bahagi, hindi na tayo magbibigay sa church. Tama? Meron ho tayong mga kailangan ditong ipagawa. Meron ho tayong mga kailangang bigyan ng pansin para tayo maging komportable dito sa loob ng church. At para may mga taong maging komportable din sa pamamagitan ng pagdadala ng mabuting balita ni Kristo. Amen? He has made us competent. Competent ka na ba? Ang iba nag-aaral pa ng napakaraming pag-aaral para makapagtrabaho. Tama ho ba? Tama naman yon. Mula elementary hanggang sa ikaw ay maging college, pagka-college mo, lalo na ang mga doktor, di ba, napakahabang pag-aaral, para maging competent sila na magbunot o maggamot o magbigay ng comfort sa mga tao. Ang habang panahon na kanilang ginugol para gawin ng mga bagay na ito. Pero ang galing ng Diyos Sa isang iglap, He has made us competent as ministers of a new covenant. Kailan ka naging competent?
nung sumampalataya ka kay Kristo. Nung nalaman mo yung hiwaga ng Diyos na ang kaligtasan niya ibinibigay na walang bayad, naging competent ka na eh. Na yung John 3:16 na sa ulo mo, competent ka na eh. Wala nang ibang hahabulin sa John 3:16 para maghayag ka ng mabuting balita eh. Kahit gaano kagaling ng preacher, pag walang John 3:16 at hindi mo na ipangaral, hindi mo ito nasabi ng mabuti, at dinagdagan ng mga preacher ng maraming palaboy, hindi eh. Simple John 3:16, competent ka na. Kahit saan mo yan dako ng mundo ibigay, ikaw ay competent na ang tao ay makikilala si Kristo. Mararanasan nila yung pag-ibig. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Ha? Iniibig ako ng Diyos kahit ako'y ganito? Oo, dahil ikaw naman ay dahil ang kabayaran naman ng kasalanan ay hindi sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti, kundi sa pagmamahal na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Napakasimple ng Ebanghelyo. Kaya ikaw ay ginawang competent as ministers of a new covenant. Wala na yung yung Christian karma na sa pamamagitan naman. Hindi ka komportable eh. Na sa bawat mali mo ay meron kang haplit. Hindi ka komportable kapag ang magulang mo ay lagi nang ang tinitingnan sa iyo ay yung pagkakamali mo. Paano ka magiging komportable mabuhay bilang tao kung ang laging nakikita sa iyo ng iyong magulang ay hindi ka karapat-dapat? Pero sabi doon, ang Diyos ang nagbigay nito. At kaya tayo ay laging komportable sa harapan ng Panginoon. Hindi ho dahil tayo ay pinauulanan, yung kasing Christian karma, yung parang siya ay every time na ikaw ay magkakasala, di lagi kang mayroong matatanggap na kaparusahan. Ako ho ay sa basketball, nauntog ako, ito sarado yung mata ko, nag-black eye. Sabi ko, Lord, kung ako ay hindi nakakilala kay Kristo, Lord, ako naman linggo naman ako nagbabasketball hindi naman linggo ng umaga. Hindi naman ako kagaya ng iba hindi sumisim. Ganon ang magiging reaction ko. Lord, salamat dahil ako'y pinaalalahanan mo. Pero hindi aksidente yan Naglalaro ka ng basketball. Kung ayaw mong mapukulan, maglaro ka ng chess. Maglaro ka ng aheadress. Pag ikay napukulan pa sa paglalaro ng aheadress, siguradong napiko ng kalaban mo. Inihampas sa iyo yung board. Di ba? Accident, hindi galing sa Panginoon. Huwag natin pagbintangan masyado ang Diyos ng mga masasamang bagay. Pagbintangan mo si Satanas. Siya yung author ng masasamang bagay. Bakit hindi? Bakit pag may sakit ka, hindi mo pasalamatan si Satanas? Satanas, salamat po sa sakit. Tinuturuan mo. Parang sound ironic Pero ang totoo, dapat isisi mo sa Kanya. Huwag lamang yung pag may sakit ka, pinapasa mo pa doon sa katabi mo. Paalisin mo na, dahil hindi yan buhat sa Panginoon. Bakit? The cross of Christ destroyed all karma. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Hindi lamang karma, hindi kasama na ang sumpa, kasama na ang kamalasan. Naalala ko ang inay noong una, meron pang binorda sa amin na pusod namin, nilagay doon sa na kulay pula. Tapos may pardiblyo, laging nakatundo sa amin. Inilalagay doon, ay ako'y magbibinata na. Birin niyo ako'y nakaganon pa, para daw hindi ako mausok. Naranasan ba niyo yon? Yung kulay pula na gano'n na parang nagiging, anong tawag doon? Kontrabalis. Sa awa ng Diyos, lagi ding balis. Di ba? Pinatay na, o sinunog na, o tinanggap na ni Kristo lahat sa kanyang katawan, yung lahat ng sumpa. Amen? Kaya hindi ka na masusumpa, hindi ka na mamalasin, hindi ka na magiging malas, at hindi ka na makakadama ng anumang mga hatol buhat sa Diyos. Komportable ka ba doon?
Na hindi ka natatanggap ng malas? Na hindi ka na suswertehin? Dahil lagi kang pinagpala ng Diyos? Sabi nga doon sa awit, araw-araw ay kinakargahan ka ng pagpapala at pabor ng Diyos. Biro mo, kargado ka ng pabor at pagpapala ng Diyos. Anong dala mo ngayon? Anong karga mo? Favor and blessing from God. Kaya every time na nakakaranas ka ng mga hindi ka aliw-aliw na bagay, di isipin mo na ang Diyos ay nagkakarga. Nag-aalis, kasi sabi doon ay alsin nyo ang lahat ninyong mga kabalisahan at pagkatiwala nyo sa Kanya sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Nag-aalis ka, at the same time ang Diyos ay nagkakarga sa iyo. Mahirap naman na hindi ka nag-aalis. Ikaw ang mag-aalis ng iyong mga karga-kargang yan. Kayo ho ba pag sumasakay sa jeep ay may daladala kayong bag, ay nasa loob kayo ng jeep ay karga pa rin nyo ang bag nyo? Na mabigat? O binababa nyo o nilalagay nyo sa inyong katabi kung wala namang katabi? Binababa nyo ho ba? Binababa nyo eh. Yung pagbaba ng mga bagay na yan, gawain ho natin. Saan natin inilalagay? Ang sabi doon, put to throw away. Yung sabi doon sa Griego. Itapon mo yan doon kay Kristo. Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa akin. Ayaw nga ng Diyos na ikaw ay nabibigatan. Tama ho ba? Kaya kung ikaw ay naparito ngayon at nabibigatan, nais ng Diyos na ikaw ay paalwanin. Nais ng Diyos na ikaw ay aliwin. Nais ng Diyos na ikaw ay maging komportable kung anuman ang iyong pinagdadaanan. Amen? Ang gusto ng Diyos ay iligtas ang mundo hanggang ngayon. Hindi para paulanan ng salot at mga kalamidad. Tingnan niyo ho itong Romans 5:8. God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Isipin niyo, hindi napigilan ng Diyos ng ating mga kasalanan at karumihan upang ibigin niya tayo. Kung tayo ay iibigin ng Diyos dahil ikaw ay hindi makasalanan, kailan mangyayari yon? Ngayon nga Kristiyano tayo, nagkakamali pa tayo. Tama ho ba? Pero hindi nagbabago ng pag-ibig ang Diyos sa atin. Kung paano kang inibig ng Diyos nung ikay makasalanan pa, ganun pa rin ang pag-ibig niya sa atin. Kasi unconditional yun eh. Hindi ka iibigin ng mas higit ng Diyos dahil ikay nagbabait ngayon. Hindi po. Kung paanong inibig ka nung ikaw ay makasalanan pa, ganun pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kasi unconditional ang pag-ibig ng Diyos. Ay, magbabait ako para sa atin, ay, magbabait ang bata ha, para ikaw ay may regalo ngayong Pasko. Paano kung hindi mabait? Walang regalo. Pero sa Diyos, mabait ka, o ikaw ay makulit, may regalo ka sa Diyos. Amen? Kasi unconditional ang pag-ibig ng Diyos. Hindi napigilan ng Diyos ng ating mga kasalanan at karumihan upang ibigin niya tayo. Ay, anong response ho natin sa pag-ibig ng Diyos? Pasasalamat lamang. Yung salita pong demonstrates, ano pong ibig sabihin ng demonstrates? Pinadama. Amen? Pinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Pinaramdam. Hindi kagaya ng ex mo at nang umutang sa'yo. Nang nakautang na sa'yo, hindi na nagparamdam. Kaya ikaw panay ang post sa Facebook, babayad ka pa ba? Iyon na ba yung inutang mo? Ang Diyos hindi nagsawang magparamdam at nagpaparamdam ng kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon sa Kristo? Dakila ho yung kanyang pag-ibig. Biri mo siya pa dumayo. Buhat sa langit, dumayo pa ng sanlibutan. Hindi lamang siya dumayo ng isang araw, siya ay nakipamuhay pa. 33 taon sapat upang makita at maramdaman ng mga tao ang pagmamahal niya. Pinakita niya kung paano siya nagmahal, kung paano siya nagpagaling, kung paano siya umalo, kung paano yung mga hindi kaintindi, inintindi niya. Kung paano yung mga walang, yung mga siraang ulo, yung mga inaalihan ay pinalayas ang demonyo.
Gano'n kayang karaming demonyo meron tayo nung una? Kargado ka? Pero may kargado ka ng demonyo nung una? Totoo yun. Pero tayo napalaya dahil ipinadama niya yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya wala ka ng karga ngayon. Oh, ayaw pang maniwala ng iba eh. Baka makatin pa ng revival mamaya eh. Wala nang i-revive sa'yo, wala nang ikakas out, wala nang isusuka dyan, talagang abdo na yan pag lumabas. Ay, nako. Diyos ko po. Di mo ba? Ang dami nating realidad na natutunan na sa pamamagitan nito, naging komportable ka na sa harapan ng Panginoon. Lord, salamat po. Pinalaya niyo ako. Totally, malayang-malaya na. Dahil sa iyo, Panginoong Jesucristo. At wala nang ibang makapang-aalipin. So, di ba yung kalayaan ay napakalaking bagay na para kayo maging komportable? Na hindi ka hawak at bihag ng dyablo, na sa panahon na ikaw ay kikilos, hindi ka makapag-desisyon dahil kay hawak nga. Gagawa ka ng mabuti, hindi mo magawa. Dahil ang namumutawi at nagbubuhat sa iyong kaloob-looban ay kasamaan. Ay, ang dami nating kalikuan eh. Amen? Ang dami nating kalokohan, ang dami nating mga naiisip na mga bagay na lahat-lahat na kung susumahin. Kung hindi tayo napalaya ng Diyos dito, talagang kahabag-habag ho ang ating kalalagayan. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at ipinaranas at ipinadama. God demonstrates. Itinuro niya yung kanyang pag-ibig. Hinanap niya tayo at iniligtas. Kaya kung nais nating malaman ang kalooban ng Diyos, tingnan natin ang krus. Anong nangyayari sa mundo? Kasamaan, maraming mga problema. Anong kalooban ng Diyos sa tao? Tingnan mo yung krus. Yun ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Hindi niya nais ang mga tao ay mapahamak, saktan. Ang nais niya ay magkamero ng buhay na walang hanggan. Anong ginagawa ng Diyos ngayon? Di ngayon, today is the day of salvation. Kapag tinanong mo ang Diyos, Lord, anong ginagawa niyo ngayon? Ngayon ako'y busy-busy. Saan? Sa pagliligtas ng mga tao. Pag tinanong mo ang Jesus or Abundant Life Church, saan kayo busy-busy? Sa pagliligtas ng mga tao. Hindi natin ipinipreach ang condemnation, hindi natin ipinipreach ang judgment, bagamat yan ay totoo, realidad yan. Pero ngayon ay araw ng kaligtasan. Amen? Totoo na sa Old Testament ay talagang punong-puno ng judgment from God. Akala nila hindi tayo nagtuturo ng judgment from God? No, nagtuturo ho tayo niyan. Sa Old Testament ay talagang punong-puno ng judgment from God. Bunga ng pagsuway ng mga tao. Okay? At kahit doon sa panahon ng bukas at sa future, meron pa rin a day of judgment. May araw pa rin ng paghukom. Hindi ho natin maiilisya na talagang pinabaha ng Diyos nung panahon ni Noah at ang mga tao ay nalipol. Tama ho ba? Hindi natin maiilisya na ang pagkawasak ng Sodom at Gomorrah dahil sa kasamaan ng tao talagang nangyari. Totoo ho yun, nagpaulan ng salot ang Panginoon doon sa Ehipto. Ilang salot nga ho yun? 10. Biruin nyo yun, marami-raming salot yun. 10 salot, naging mapalot dahil sa dugo. Gaano katindi yan yung judgment ng Diyos? God inflicted physical punishment. Kala nyo, hindi matapang ang Diyos. Kala nyo, hindi naghahatol ang Diyos. Noong Old Testament po yan. Nung hindi pa nangyayari ang krus. Alam nyo, si Moses, meron siyang kapatid, si Aaron at saka si Miriam. Itong dalawa, nagsapi. Nagreklamo sa pangunguna ng leadership kay Moses. Mababasa po natin yun sa Numbers chapter 12.
Alam niyo ang ginawa ng Diyos? Kay Miriam, abay, binigyan ng leprosy. Binigyan ng ketong na puti. Okay sana kung kesong puti. Pero ketong na puti. Nagreklamo lang. Ngayon, kung yan ay gagawin ng Diyos sa bawat nagre-reklamo sa leadership, sigurado, maraming ketongin dito, walang sisimba. Manatang halata, dahil ikaw ay merong ketong na puti. Nagreklamo sa leadership. Ako, nakapagreklamo na sa leadership, praise God, dahil kay Kristo, wala na akong ketong na puti. Kayo ba nakapagreklamo na kahit kaunti? Yes. Pero hindi ka na pinadala ng ketong na puti. Kesong puti ang iyong naranasan. Amen? Bakit? Kasi bunga ng pagsuway Nasa covenant sila, pag hindi sila nakasunod, parurusahan sila. Nasa tipan yun kasunduan yun Okay, pag nasunod mo naman, edi kay pagpapalain. Wala namang masama kapag sinunod ang kasunduan, kasi kasunduan yun. Mababasa din natin na sa banda-banda riyan, sa pagkatapos ng mundo, sa pagtatapos ng mundo, yung mga hindi tumanggap kay Kristo, ay tatanggap din ng hatol at parusa buhat sa Diyos. Tama? Pinapangaral ho natin yan. Kaya kung meron ka pang kamag-anak at kaibigan na hindi pa kumikilala at sumasampalataya kay Kristo, ano ang panahon ngayon? Araw ng kaligtasan. Sabihin mo na. Baka maging huli na ang lahat kasi bukas ay hindi na araw ng kaligtasan, araw na ng paghukom. Uhukuman niya yung mga taong hindi sumampalataya. Hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa hindi pagsampalataya sa Kanya. Amen? Ang langit naman ay may masama at mabuti. Ganon din ang impyerno, may masama at mabuti. Ang pagkakaiba lamang ay ang pagsampalataya kay Kristo. Sumampalataya ka ba kay Kristo? O sumampalataya ka, hindi ka nahahatulan. 2 Pedro 3:7, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit, itong lugar natin, ang mga lupa, upang tupukin sa apoy pagdating ng araw. Pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa kanino? Sa masasama. Hindi na tayo kasama dyan sapagkat tayo nananampalataya na kay Kristo. Kaya ano ang kalalagayan mo ngayon sa panahon ng judgment? Anong iyong nararamdaman kapag dumako na yung araw ng paghukom? Ikaw ba'y nangangaralgal? Ikaw ba'y natatakot na baka ikaw'y may iwan at hindi mapasama? Sabi sa Juan 5:24, pakatandaan ninyo, nakikinig sa akin salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin. Ano daw meron ka? Meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pwede ba natin palakpakan na hindi ka nahahatulan? Bakit hindi ka nahahatulan? Kasi sabi doon, ikaw ay nakinig na at sumampalataya na. Tama ho ba? Regardless ng iyong ginagawa, ikaw ay nakinig at sumampalataya sa nagsugo sa akin. At ikaw ay may buhay na walang hanggan. Kaya hindi ka na hahatulan. Kasi nga, nahatulan na si Kristo doon sa krus. Yung hatol na dapat ihatol sa iyo ay inihatol na kay Kristo. Inilipat ka na sa buhay mula sa kamatayan. Ano ka na daw ngayon? Meron ka ng buhay. Amen? Kaya ikaw ay panatag sa araw ng paghukom. Meron ba tayo noon? Panatag ako sa araw ng paghukom dahil hindi na ako hahatulan ng Diyos. Nagbigay ba sa inyo ng comfort na hindi ka nahahatulan pagdating ng ikaw ay nabubuhay ngayon, pero ikaw ay komportable na dahil ikaw ay hindi hahatulan ng Diyos pagdating ng panahon. Komportable kang lumalakad sa sanlibutan ito. Panatag tayo sa araw ng paghuhukom dahil hindi ka na hahatulan ng Diyos. Hindi ka gaya dati na ikaw ay parang isang daga na naghahanap ng lungga na takot ka sa Diyos, hindi ka makalapit sa Diyos, parang ang layo mo sa Diyos, parang hindi ka pakikinggan ng Diyos, dahil ang dami mong palso, ang dami mong
Ang dami mong maling nagagawa pa. Sino bang hindi nagkakamali? Kung ang paglapit sa Diyos ay dahil hindi ka na nagkakamali, sinong komportableng makalalapit sa Diyos? Makalalapit ka ba? Hindi. Baka nga kanina tumaas na naman ang presyo ng dugo mo Nagkaalta ka na naman kasi naubusan ka ng pritos na itlog. Na hindi na plansya ang damit mo. Na hindi na isuot yung kulay. Baka nga ay hindi po magiging komportable kung lagi ka na lamang, kung ikaw ay makararanas lagi ng paghatol ng Diyos. Lagi po nating alalahanin na ang Diyos ang nag-alis ng ating mga kasalanan. God already took away our sins as far as the east is from the west. Gaano kalayo? Mula kanluran, mula silangan hanggang kanluran. Sabi ho ng mga siyentipiko, walang nakasukat niyan Walang nakasusukat niyan. Ganyan, sabi doon, ganyan inilayo sa atin. Pwede mo. Yun yung Mindoro, malayo na tama ho ba? Maaamoy mo pa ba ang kasalanan mo kung nasa Mindoro na? Hindi na. Makikita mo po ba yun? Yun ang kasalanan ko, naroon sa Mindoro. Hindi. From east to the west, sabi doon, God already took away. Inibasihan lamang po ng ating mababaw na pananaw, pero sa tingin ng Diyos, walang-wala na talaga. Para makomprehend lamang po ng ating maliit na isipan, yung silangan at kanluran, kung gaano kalayo. Talagang walang-wala na ho. Sabi doon sa 10:17 ng Hebrews, He remembers our sins no more. Palakpakan niya ho natin ng Diyos. Kung paanong magaling umalala ang Diyos ng pagpaparamdam ng kanyang kabutihan at komportable, ganon din naman kagaling ang Diyos na lumimot sa ating mga kasalanan. Pero nilimot, pinili niya sa kanyang sarili na limutin yung ating mga kasalanan. Kaya huwag mo nang alalahanin. Sabihin mo sa iyong sarili, hindi ko na inaalala ang kasalanan ko. Yung nagawa ko noon, hindi ko na inaalala. Mga mistake ng kahapon, hindi ko na inaalala. Hindi nakakasagabal sa aking bukas. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, lahat ng bagay sa kakalikuran, nililimot ko na. Kasama ng mga pinaggagawa niya sa mga Kristiyano, kasama ng kanyang katanyagan, kasama ng kanyang mga aral, lilimot na niya lahat dahil kay Kristo. Ganon din po tayo, limutin natin yung mga bagay. Kasi pinili ng Diyos na limutin ito. Kapag dumating yung araw ng paghukom, yung araw ng judgment, tayong mga mananampalataya ay merong kumpiyansa. Amen? Meron kang kumpiyansa. Kasi yung perpektong pag-ibig ni Kristo ng Diyos ay nasa sa atin na. Ano sabi doon sa unang Juan 4:17 and 18? Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghukom. Bakit daw natin hindi kinatatakutan ang araw ng paghukom? Kasi naging ganap na sa atin ang kanyang pag-ibig. Sapagkat tayo tulad ni Kristo at kahit nasa daigdig pang ito. 18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa daw ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Hindi na ho ba tayo natatakot sa araw ng paghukom? Hindi na. Kaya nga sabi, Yahweh, ikaw ang buhay ko Ikaw lamang ang nagpapatibok ng puso ko. Kung hindi mo napatibokin ng puso ko, okay din. Kung ako ay lumisan man sa sanlibutan ito, okay rin. Kung dito man sa toldang ito, napansamantalay lumisan, okay din. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo, pero ang mamatay ay lalong mas pakinabang.
Hindi tayo natatakot sa kamatayan, hindi tayo natatakot sa araw ng paghukom, sapagkat yung pag-ibig ni Kristong ibinuhos sa atin ay pumapawi ng lahat ng takot. Hindi pa lubos wika ang pag-ibig kapag ikaw ay natatakot pa. Kasi kaugnay niyan ay parusa. Natatakot ka pa ba sa araw ng paghukom? Kung hindi na, hindi komportable ka na. Napagkalooban ka na ng Diyos ng komportable sa iyong buhay Kristiyano. Bakit nangyayari po ang mga bagay na ito? Bakit nangyayari pa yung mga sakunang yan? Bakit nararanasan ko pa ang pagkawalay sa aking mga mahal sa buhay? Meron ba kayong mahal sa buhay na nawawalay sa inyo, namamatay? Bakit nararanasan ko sakit ng aking kalooban? Kasi ikaw ay nasaan ka? Nasa fallen world. Kung paanong bumagsak ang tao sa kasalanan, ganun din ang sanlibutan ito'y bumagsak at pabagsak at pabagsak pa. Akala nyo gaganda pa ang mundong ito? Hindi na. Sa pasama na ng pasama. Pero dati kami nakakapaligo sa ilog sa sapa. Ang linaw ng tubig. Ang dalisdis ng tubig. Pwede mong doon totoo, umiinom kami sa ilog. Pero ngayon, subukan yung uminom sa ilog. Pag hindi na leptospirosis kayo dahil sa ihi ng hindi nila sa Tinga Falls sa dami ng tae ng baboy. Di ba? Pero nung una, ang ganda-ganda ng ating mundo. Bakit? Bumabagsak ho Bunga ng pagkakasala ng tao. Kung ang Diyos ay hindi nagbibigay ng disasters at saka judgment sa mundo, saan ang gagaling yung mga aksidente? Saan ang gagaling yung mga karahasan? Saan ang gagaling yung mga panggagahasa? Saan ang gagaling yung pagpatay? Pero may pinatay sa bus para lang napatay ng kuting. Napanood ba nyo yun? Binaril sa bus. Saan ang gagaling yan? Saan ang gagaling yung riot? Saan ang gagaling yung galit? Fallen world. Pabagsak na pabagsak ang mundo, pabagsak na pabagsak ang mga tao. Nangyayari ho yan sa bawat buhay natin, araw-araw. Pwedeng hindi ka exempted dyan. Meron bang Kristiyanong na-aksidente? Ako nga, na-aksidente Di ba? Pwede, hindi tayo excuses sa mga bagay na yan. Pero tandaan lagi natin, ang Diyos ay handang mag-comfort sa atin. Nangyayari yan dahil tayo nabubuhay sa mundong ito. Pero tinitiyak natin, hindi ang Diyos ang promotor ng mga bagay na ito. Amen? Hindi siya ang promotor. God is not the author of sin and death. Hindi siya ang nagpasimula ng kasalanan at ng kamatayan. Hindi siya ang nagpasimula ng mga diseases sa mundo. Ng mga suffering, hindi siya. Ang Diyos ang author and perfecter of our faith. Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 2. Kaya, ang Diyos ay hindi ahente ng kamatayan. Kumikita lang yung mga ahente ng punerarya, kasi pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Pero kung hindi pumasok sa sanlibutan, patay ang negosyo ng mga punerarya. Walang ahente walang insurance. Pero ang Diyos ay tinitiyak natin nang ibinigay niya sa atin, ang pinasimulan niya sa atin, ay ang pananampalataya na ito buhat sa Diyos. Anong ginagawa niya sa Romans 8:28? Itong ginagawa niya. God cause all things to work together for good for those who love Him. Ang ganda sa Tagalog, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos. May Tagalog ba tayo? Ay, wala pala. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ano daw ginagawa ng Diyos? Gumagawa siya para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Nagmamahal ka ba sa Kanya? Walang ginagawa ang Diyos sa iyo, kundi puro sa ikabubuti mo. Amen? Hindi siya death dealer. He is a life giver. Pwede bang basahin natin? God is not a death dealer. He is a life giver. Ang binibigay niya ay buhay, hindi kamatayan.
Bakit ho buhay ang kanya binibigay ngayon? Kasi yung the price of sin, yung malaking kabayaran ng kasalanan, ginawa ni Jesus doon sa krus. Jesus died, He took the wages in full, so we can do the math and celebrate. Amen? Anong ginawa ni Kristo doon sa kabayaran ng kasalanan? Namatay siya doon sa krus. Binayaran niya ng buong buo. At kahit gaano kakagaling sa math, totally, bayad na bayad ang kasalanan mo. Romans 5:9, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ano daw tayo ngayon? Tayo ay napawalang sala na. Pwede ba natin palakpakan muli ang Panginoon? Lord, salamat sa iyong dugo, kami ay napawalang sala na at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Pwede mo ba panghawakan ng verse na yan? Oh, ang ganda-ganda niyan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, walang kondisyon. Kasi kung sa pamamagitan ng aking gawa, magkakameron ng kondisyon. Kung sa pamamagitan ng ating gawa, magkakameron ng lamat. Ay, magdududa ka kapag sa pamamagitan ng iyong sarili. Pero sa pamamagitan ng kanyang dugo, napawalang sala ako. At tiyak, oh, nakaka-comfort ba yung katiyakang yun na ako'y maliligtas sa puot ng Diyos? Anong ginagawa ngayon ng Diyos? Ang katotohanan, nakatira tayo sa mundong ito. Pero hindi natatapos ang Diyos na nagpunta lang isa sa langit. Pinauulanan tayo ng biyaya ng Diyos. Amen? Santiago 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Kaya sa panahon ng affliction, nagpapaulan sa iyo ng biyaya ang Diyos. Anong uri ng biyaya? Ganap, mabuti. Yan, oh. May masama ba sa mabuti? Wala eh. Wala kang mababasang nagpapaulan ng masama ang Diyos sa mga tao. Birihin mo yun. Sa gitna ng kabutihan ng Diyos, pagpapatawad sa ating mga karumihan, sa ating mga kasalanan, at the same time, pinapaulanan ka pa ng biyaya ng Diyos. Kino-comfort ka pa sa panahon na ikaw ay nabibigatan. Niririgaluhan ka ng mga tao na pwedeng umaliw din sa iyo sa panahon ng iyong kabagabagan. Nakaranas ka na bang aliwin ng asawa mo? Na panahon na ikaw ay namatayan, tapos sinahagpos ka lang sa likod. Kaaliwan ba yon? Yes. Masarap kaya nung hindi na nagtatanong kung anong naging kamatayan mo na, dahil ilang beses mo nang nasabi, yung sasabihin lang sa iyo, haplos lang. And at the same time, wow, naramdaman mo na yung assurance, yung feeling na ikaw ay naaliw. Ganyan po ang ginawa ng Diyos eh. Patuloy tayong aaliwin hanggang sa panahon ng kanyang pagbabalik. Kaya i-welcome natin lagi yung pagkilos ng Diyos sa atin na tayo ay nais niyang aliwin at the same time tayo naman ay lagi ding umaliw sa ating kapwa. Ano ang ating takeaway? Ano ang pwede nating uuwing katotohanan ngayon sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay, may sabunguhay, may bulay-bulay? Basahin po natin, ang Diyos ang umaaliw at tumutulong sa atin. Saan? Sa bawat problema at kapighatian sa buhay. Hindi ho mawawala ang kapighatian at problema. Walang taong hindi namumroblema. Walang taong hindi napipighati. Walang taong hindi nalulungkot. Pero isang katiyakan, ang Diyos ay aaliwin ka. Amen? Palakpakan niya ho natin ang Diyos. Ang Diyos na umaaliw, the God of all comfort. Panginoon, naririto kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sapagkat kayo ay handang tugon sa mga kabagabagan, sa mga problema, sa mga hilahil ng buhay. Hindi po namin alam ang mga naririto ngayon, yung mga nanonood kung anong problema o kabigatan, karamdaman man ito, na hindi nagiging kaaliw-aliw sa kanilang buhay. Pero alam po namin, napag-aralan namin, at naranasan namin ang iyong kadakilaan na kayo ang Diyos na umaaliw sa lahat, sabi doon, sa lahat ng aming troubles. Panginoon, aliwin niyo po kami. Aliwin niyo po ang bawat isa na naririto.
Hindi man namin masambit, hindi man mamutawi sa aming mga labi. Pero nararamdaman namin sa aming mga kapatid, kami na mga tao na may feelings, Panginoon, na kami ay nakaranas ng mga bagay na ito. Na kami dumadaan, halimbawa, sa isang pagkakataon na ang dami naming iniisip. Ito man ay depression, ito man ay anxiety, ito man ay anumang bagay na ang hirap-hirap, Panginoon, ang bigat-bigat. Lord, nagpapasalamat kami sapagkat kayo nag-aanyaya ng kapahingahan, pagyakap, pag-comfort sa amin. Regardless kung sino man kami sa iyong harapan, Panginoon. Regardless kung anuman ang kalalagayan namin ngayon, kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Wini-welcome ka namin to comfort us. Hipuin mo ang aming mga puso, hipuin mo ang aming mga emosyon, hipuin mo ang aming mga buhay, para kami, Panginoon, ay maaliw. Ito ang gusto mo sapagkat ito ang karakter mo, O Diyos. Gustong-gusto mong mangaliw sa amin. Gustong-gusto mong maalisan kami ng mga kabigatan, Panginoon. Sapagkat alam mo, dahil ikaw ay nakipamuhay sa sanlibutan ito, alam mo ang kabigatan ng bawat tao. Alam mo na kami nang bumuhay sa isang bagsak na sanlibutan. At alam mo rin, Panginoon, na napakaraming problema na kung hindi namin may unload ito, mapupuno kami nito sa aming mga dibdib. Sasabog kami, makararanas kami, Panginoon, ng pagkaiyamot, makakaranas kami, Panginoon, ng hindi komportableng bagay. Pero salamat po, you are the God of all comfort. Salamat po na wala kayong ibang ninais sa amin, kundi ang kami ay mapagaan, hindi mahirapan, hindi mabigatan sa paglakad namin sa buhay na ito. Kaya nagpapasalamat po kami sa bawat tao na hindi po mo ngayon. Alam ko po may patotoo sila ng paghipo mo. Alam ko po may mga testimonya sila sa oras na ito. Na sila, Panginoon, ay ginamot mo ang puso, pinaaluan, sapagkat sa bawat latay mo, Panginoon, dinala mo doon sa krus ang lahat naming mga kabigatan. Salamat po, Diyos. Malaya po kayong nakakikilos sa aming kalagitnaan sapagkat kayo ang aming bayani, kayo ang aming dakilang Diyos. Kayo ang wine-welcome namin na kumilos lamang sa aming kalagitnaan ito. Sapagkat kayo lamang ang makaya, kayo lamang ang makapangyarihan, kayang-kaya niyo kami ay aliwin at pagkaanin ang kalooban. Alam po namin na kami, Panginoon, ay uuwi na malakas, magaan, sapagkat kami rin naman ay may kakayanan ding umaliw sa ibang mga tao. Kami ay magbubukas din ng aming puso sa mga nabibigatan, do sa mga taong nangangailangan din ng iyong habag at kaaliwan. Maraming salamat po sa iyong pagkilos sa bawat isa na aming mga kapatid sa kalagitnaan ito. At ikaw na naririto ngayon o nanonood, makaririnig ng mensaheng ito na nagnanais rin na makaranas ng relationship kay Jesus bilang comforter, bilang tagapagligtas, bilang tagapagbayad ng lahat ng kasalanan. Sapagkat walang kabayaran ng kasalanan kundi sa pagbububo ng dugo. At walang may kaya nito sapagkat tanging dugo lamang na walang batik ang makapagbabayad nito. Nais kitang ayayahan sa isang panalangin ng pagkikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus. Sabihin mo, Panginoong Hesus, ako po ay makasalanan. Ako po ay mapapahamak. Kung hindi mapapatawad
ang aking mga kasalanan. Naniniwala ako na kayo'y namatay sa krus para sa aking para mga sa kasalanan. aking mga kasalanan. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Panginoon, bilang bilang tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Kayo na po ang maghari Kayo na po ang maghari sa aking puso. sa aking puso. Nagpapasalamat po ako Nagpapasalamat sa buhay po na ako walang sa hanggan buhay na walang na hanggan iyong binibigay na iyong ibinibigay na walang bayad ng walang bayad sa pamamagitan ni sa Kristo Jesus. pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po Salamat sa po buhay na walang sa hanggan. buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon Jesus?